Magandang araw mga bossing, Emil Customs here. So we are back on track after almost 2 months na wala tayong upload, no? So medyo matagal na walang upload kasi po nung nakaraang holiday season, November, December hanggang January, sobrang daming inasikaso natin na mga motor ng customer. So talagang nawala na ako ng time for uploads, no? So ito na, we're back on track, and today i-share ko sa inyo yung part 2 ng naging conversion natin ng Sniper 155 na mags na in-install natin sa Sniper 135. So sa part 1, shinare ko sa inyo yung mga conversion dun sa likod. So kumbaga continuation lang to. Hindi to sobrang kumpleto, no, pero makuha kayo dito ng idea at least to start your own conversion if meron kayong ganitong klaseng motor. Alright? So tara, simulan natin. Papakita ko na sa inyo ngayon yung part 2, and this is also the final part. Alright? Okay, so update sa brake system nitong Sniper Classic na kinonvert natin yung mags, no, sa Sniper 155. So yung kanyang pedal ay winelding namin. So nag-convert kami. Ayan, makita nyo, meron siyang parang extension arm dito. Kasi diba yung stock, makita nyo sa Classic, okay, parang may patulis dito. So ang purpose nun is para na dun sa brake rod. Okay, so this time minodify namin siya, okay, para ito yung magsisilbing pantulak dun sa brake master. So sinukat na lang namin yan na hindi natatama sa spring. Then final welding, tapos ayan, nilagyan namin ng masilya bago pininturahan. Ayan, para hindi kalawangin. Tapos dito naman sa may bandang chassis, nag-weld kami ng dalawang bracket. Ito. Ayan. So ang purpose niyan is dito ilalagay natin yung brake master, okay, or master cylinder. Okay, so yung master cylinder natin is dito nakalagay. Pag ganyan. Ayan. Ayan. So ganyan yung magiging itsura ng attachment niya. So dalawang bolt dito. Ayan. So naka-weld yung mga brackets niya sa mismong chassis. Tapos ito, nakalagay siya dito sa may bandang ayan, dito sa may part na yan. Okay, tapos makita nyo, ito na yung finabricate natin na pinaka-arm nya. So dinugtong natin dito sa brake pedal. Okay, so para pag nag-brake, ganyan siya. Yan. So si Dan yung nag-welding nito, and ako na yung nagpintura. Okay, so after ng isang buwan halos na paghihintay, tapos na rin natin tong conversion natin dito sa Sniper 135 Classic. So kinonvert natin yung kanyang mag wheels from yung stock na Sniper 135 to Sniper 155. Okay, and as you can see, tapos na natin siyang i-set up. Okay, so magsimula muna tayo dito sa likod. Isa-isa natin yung ginawa natin i-set up. So dahil nga bumili siya ng mags, right, stock ng Sniper 155, hindi na natin magagamit yung stock na swing arm, or kung gagamitin natin mas maraming conversion, kaya bumili tayo ng swing arm ng Sniper 150. So yan yung ginamit natin. Bumili tayo ng tire hugger at saka ng brake system. Okay, so yung in-install natin. Sa brake system, makikita nyo, ayan, naglagay tayo dito ng brackets. Okay, so welding na lang yan, tsaka pininturahan na lang namin. Okay, ayan. So kung gusto nyo mag-convert, ayan, may idea na kayo kung saan natin ilalagay if ever naka-stock kayo na foot peg. And yung sa brakes naman, di ba makikita nyo, ito yung kanyang pinaka brake pedal. Ngayon, ginawa ko lang dyan is nilagyan natin ng extension dito. Ayan, so parang pa letter L. Tapos yan yung tumutulak dito sa mismong brake master. Okay, so para syempre pag nagpreno ka, ayan, ayan, okay, so working siya. Okay, so yung tank naman ng brake fluid is dito natin ilagay. Naglagay na lang tayo dito ng bracket. Okay, tapos yung kanyang
yung rubber na andito sa ilalim, tinanggal na natin. And of course, nilagyan natin siya ng Sniper 150 na tire hugger para mas maporma. Kasi mas lumaki siyang tignan. Ayan. So, dito tayo sa kabila. Ayan, makita nyo. Ngayon, yung flange hub na ginamit ko rito is Sniper 135 MX. So, mix talaga, no? Mekos. So, ang purpose ko naman nun is para magamit ko po yung stock niya na sprocket. Okay? So, kumbaga, mas makales ng konti, mabawasan yung gastos. Kasi medyo malaki yung gastos sa conversion since bumili ng mga bagong pyesa. Ayan. So, dito naman sa kadena, gumamit na tayo dyan ng 130 links na para sa sniper. And, yan yung kanyang forma. Yan, sa may hulihan na part. Dito naman tayo sa unahan. Yung sa unahan, okay, makita nyo aftermarket yung kanyang shock, pero pang Sniper 135 yan. Yan pa rin yung ginamit natin. Naglagay na lang tayo ng spacers. Okay, so ayan mga washer. Nag-add ako ng washer, tapos spacer din dito sa kabila. Okay, then sa fender, kasi nga malaki yung gulong, hindi naman babaga yung fender ng stock kasi, di ba yung sa classic mas maliit yung gulong. Nagpalit tayo ng Sniper 135 MX. Ayan, makita nyo. Mas maporma siyang tignan. Okay. So, kumbaga, mas naging bulky yung itsura. Ayan. Okay, yung braking system naman, stock pa rin na caliper. Stock yung bracket. Nag-extension na lang ako dito. Nag-weld ako dito. Ayan, makita nyo, andito pa rin yung butas ng dati. Ayan, yung dalawa. Okay. So, nag-weld ako dyan ng flat na bakal or flat bar na kasing kapal nung mismong bracket. Tapos, nilagyan ko na lang ng thread. Okay. So, ano na lang, DIY na lang kumbaga. Okay. And ayan, makikita nyo, fit naman siya. So, yung lapat ng kanyang, yung mismong brake pads is buong-buo naman. Yan, buong-buo yung kain. Okay? Tapos, pagdating naman sa alignment, okay, makikita nyo, nakagitna naman siya. Sentro naman. Okay? So, isentro natin. Ayan. Diba? So, okay naman. Gusto naman yan. And, magtatanong kayo, diba? Yung Sniper 135 is naka mechanical pa na speedometer. Okay? Ito, wala na tayo ditong kable. Okay? So, mas malinis. And para mapagana natin yan, ito yung ginawa natin. Nag-install tayo ng digital na speedometer. Okay? Papakita ko sa inyo. Ayan. Okay? So, start. So, itong digital na speedometer nyo naman is pwedeng palitan ng mga kulay. Ayan. So, napapalitan ng kulay. Pwedeng light blue. Pwedeng ayan, dark blue. Okay. Ayan, pink, magenta. Ayan. So, pula. So, depende na sa gusto ng may-ari. Okay. Tapos may RPM pa siya. RPM gauge. So, yung speedometer naman, actually, kinalibrate ko na kumbaga. Okay. Tapos, yung kanyang speedometer mismo is nagre-read doon sa rear wheel. Okay. Dito. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Gumagana na siya. So, pag nirev ko yan. Ayan. So, kinalibrate na lang namin yan kasi nga may dyno naman kami rito. So, nag-calibrate na lang. Yung sensor is dito ko nilagay sa may part na to. Okay. Hindi nyo mahalata pero may bracket yan dyan. Pause ko yung video, tanggalin natin to para makita nyo kung paano ko ginawa yung bracket. Ayan. So, ito, tinanggal ko yung takip dito sa may sprocket. Ayun yung ginawa natin dito na bracket. Okay? So, yung magnet is nakasabay doon sa mismong sprocket. Ayan. Okay? Ayan. So, yung sensor naman is dito ako nalagay. Ayan, nakita nyo. So, safe na safe yan kasi stainless naman. Tsaka, naka-ano naman siya. Naka-tornilyo naman. Kaya hindi yan basta malalaglag. Okay? So, pag ito, kumbaga pag ginamit na, so may speedometer pa rin siya.
kahit kinonvert natin sa pang 155. Ito na yung ating ito na yung final look ng ating Sniper 135 Classic. Ito nyo, likod, right, sa harap, yan, diba? So sa akin na sa katulad ko siguro na first time naman na makapag-install ng ganitong conversion ng mags, medyo mahirap pa, pero sa alam ko na marami naman nang gumagawa nito. Sa iba siguro na paulit-ulit na ginagawa, mas madali na. So kasi pag, di ba, pag hindi mo pa alam, mag-trial and error ka talaga minsan. Pero ganun talaga pag conversion. Anyway, yung nagpagawa naman kasi nito ng motor na to dito sa amin is long time customer na ni Grease Monk doon pa sa kanyang lumang shop. Yan. So kahit kako mahirap, sige pagbigyan natin. Right? So ayan, and diretso na pala, no? So nagpalit na tayo ng mga grips. Yan, tsaka konting ganito, mga pintura. Yan, kasi nagbabakbak na. So at least paglabas ng motor, maayos na tignan. Okay? Pogi na ulit. Right, so I hope na-inspire kayo dito sa ating Sniper 135 Classic. So kung may questions po kayo, PM lang po kayo sa page ng Skill Garage. Kung gusto niyo po magpagawa nito. If ever meron naman kayong tanong tungkol sa conversion na baka makatulong naman ako, PM na lang po ako sa page ko na Emil Customs. Like and follow na rin po sa mga nanonood, sa mga bago na hindi pa naka-follow, no? And meron po tayong YouTube channel, Emil Customs, hanapin nyo rin. Subscribe po kayo doon kasi mag-upload din tayo ng mga videos doon na educational na pwede makatulong sa inyo sa pagmemekaniko. Ayan. So I hope nakatulong. God bless po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga followers natin, salamat po, salamat. Mabuhay po kayo. This is Emil Customs saying God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace.